Magandang gabi at magandang umaga sa iba nating mga kapatid at mga panauhin natin sa ating ginagawang pag-aaral tuwing araw po ng Huwebes dito sa Amerika. Magandang Kapatid gabi po. Miriam, ayun, nandiyan Magandang gabi po, si kapatid na kapatid na Erning. Jeriel. Opo, narito po Magandang tayo gabi. at tayo ay nagbabiyahe. Magandang gabi po at tayo ngayon nagbabiyahe. Kaya tayo po ay walang video ngayon. Yeah. Bagamat walang video, ang importante nandyan na tayo ay minsan pa na maglilingkod sa ating mga kapatid. Tayo po muna ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Aming Ama, Yahuwah, na makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin. Patuloy ka naming inaalayan ng taus-pusong pasasalamat, Ama. Patuloy ka naming sinasamba ang iyong dakilang pangalang Yahuwah dahil sa iyong pagliligtas at pagbibigay pa sa amin ng lakas na hanggang ngayon ay nagagamit po namin sa ganitong mga pag-aaral ng iyong mga salita. Ama namin Diyos, maawa ka sa amin. Pakipatnubayan mo kami ng iyong Santong Espiritu, Ama, upang ang mga aral mo ay patuloy pong lumaganap sa pamamagitan po ng ginagamit naming teknolohiyang ito na sana, Ama, makarating sa mga sambahayan ng mga tao na sana'y magkaroon sila ng paghahangad na makapakinig at makapagsurit, mapaghambing nila ang kanilang pananampalataya sa amin pong ipinamamahagi sa kanila na aral na aming sinasampalatayanan. Ama naming Diyos, aming pong hinihiling din na sana'y patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Umaasa kami na ito'y iyong pinakinggan sapagkat ang lahat ay aming hinihiling sa tanging pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan at mga taga-subaybay ng programang ito. Kapatid na Erning. Opo, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid natin at sa mga panauhin natin patuloy at masigasig sa kanilang pakikinig sa ating ginagawang pag-aaral. Kung mayroon po tayong panahon para sa ating pamilya, panahon para sa ating mga kaibigan, panahon para tayo po ay magkaroon ng mga iba't ibang gawain sa buhay na ito, sana po magkaroon tayo ng panahon talagang iukol sa ganitong pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Walang relihiyon o tagapagturo ang magsasabi na sila po ay grupo na hindi maliligtas. Lahat po, mga kapatid at mga panauhin, ay mag-aalok ng kaligtasan sa tao. Di po ba, kapatid na Jeriel? Tama po yun. Lahat ng relihiyon, Kristiyano man, Yahusyano man, o Muslim, o mga Budista, iisa ang pananiniwala niyan, sila yung maliligtas. Sila yung magtatatanggap ng biyayang galing sa Diyos at ng buhay na walang hanggan. Tama po yun. Kaya para ating pong matiyak na ang ating pong pananalig ay magdadala sa atin nga sa kaligtasan, hindi maiiwasan ng tao ay magsuri. Kailangan ng tao ay magsiyasa talaga. Huwag na nating ipagkatiwala sa iba yung atin hong sariling kaluluwa sapagkat hindi tayo maililigtas ni numan maliban sa ating Panginoong Yahushua. Kaya nga ang titulo ng ating pong paksa sa pag-aaral natin ngayon ay Do We Follow Yahushua? Sumusunod ba Kapatid tayo? Erning, maidagdag po natin dyan na ang sinasabi ng Biblia, kailangan gumawa ang bawat tao para sa sarili niyang kaligtasan. Hindi po yung mga pastor, mga pare o mga ministro ng anumang relihiyon ang gagawa para sa kaligtasan ng kahit sino. Mag-share lang po ng mga pananampalataya o nakasulat sa Biblia. Ang tungkulin ng tao na nakikinig ay suriin kung yung itinuturo ng pastor, ng ministro, ng pare, yung ba ang nakasulat sa Biblia. Pag nasuri niya, tignan niyang mabuti at nakita niyang walang, sabi nga walang ano pa mang maitatanong ka na sapagkat malinaw na malinaw. Sapagkat sabi nga natin, biblical,
sensical, logical, at saka factual. Pagka ganon, yakapin na natin yung pananampalatayang yon. Yun ang dapat na gawin ng maraming mga tao, lalo na yung mga nakikinig po sa atin. Ganyan po, dito hindi namin kayo pipiliting sampalatayanan ninyo ito. Pero napakahalaga, inyo pong suriin. Suriing mabuti ang aral. Tignan kung yun nga ay sa Diyos. Kapatid na Erning? Tama. Kaya dahil dyan, atin pong pag-aralan ito. Ano po ang iniutos ng Panginoong Yahushua sa mga tao, o lalo sa mga tagasunod niya, upang matupad ang layunin ng Diyos na hangga't maaari lahat ng tao ay maligtas. Pakinggan po natin ang unang talatang ito, first line. Ito po nakasulat sa Mateo 24:14 at 13. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ano po ang iniutos ng Panginoong Yahushua sa mga tagasunod niya upang matupad ang layunin ng Diyos na hangga't maaari lahat ng tao ay maligtas? Ang sabi po diyan, ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita. Ano yan? Tungkol po sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao. Kaya ang ibig ng Diyos na ang lahat ng tao makaalam ng magandang balita. At hindi lamang yan, sapagkat ang sabi ay sa kadarating ang katapusan. Kaya baka tayo mahuli. Baka dumating ang katapusan na hindi natin nalaman ang magandang balita. Bakit? Hindi ho natin pinakikinggan Hindi ho ba? May kinalaman ba yan sa kaligtasan? Ba, meron. Ang sabi sa 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Mga katuwid, ito'y tungkol sa kaligtasan. Ang magandang balita dapat ipangaral. Alam nyo, noong panahon ng mga apostol, ay parang mahirap na paniwalaang maipangangaral nila sa buong mundo ang mga aral ng Diyos sapagkat noon ay halos sila ay nasa isang lugar lang at ang kanilang napupuntahan ay halos hindi naman malalayong mga bansa, di ho ba? Pero sa panahon po natin ay mas higit na magagawa ho natin yan. Bakit kanyo? Next slide. Pakibasa natin to, kapatid na Jerian. Hindi po tayo makakapagbasa, kapatid Erning. Okay, anyway. Tayo po ay naglalakbay po tayo ngayon. Naglalakbay. Kayo pala ang nagdadrive. Okay, anyway, babasahin ko na, no? Bakit po mas higit na magagawa po natin na maipangaral ang mga salita ng Diyos, ang magandang balita, sa panahon natin? Ito sabi sa Biblia. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Kaya hindi ho natin dapat na ipagtaka na ang mga aral ng Diyos ay higit na maipangangaral natin sa ating panahon kasi matutupad na sa panahon natin yung pong hula ng Diyos sa mamagitan po ng propeta Daniel. Ano po yun? Ang sabi, many shall run to and fro and knowledge shall increase. Lalago ang karunungan ng tao. Di ho ba? Kaya sa panahon po natin ay hindi lamang sa pamamagitan ng face-to-face o bahay-bahay na pangangaral ng Ebanghelyo katulad ng ginawa ng mga apostol noon, panahon nila, sa panahon po natin, nagagamit po natin ang telebisyon, telepono, polyeto, live streaming, virtual o online na pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, kung atin hong babasahin ang nakasulat po doon sa aklat ng Juan, ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, sa Juan 14:12, this is not included in our slide, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Ito'y tagpo ng ang ating Panginoong Yahushua, kasama pa yung mga alagad niya. Pero malapit na siyang umakyat sa langit sa Panginoon Diyos. Di ho ba? Ang sabi niya sa ating binasa ay ang sumasampalatayang wika sa akin
ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. Kaya ang mga apostol nakapangaral din 'di ba? Pero higit pa ang magagawa ng mga apostol pagdating sa pangangaral sa ginawang pangangaral ng Panginoong Yahushua. Bakit talo? Sapagkat ang pangangaral ng ating Panginoong Yahushua ay napakaikli. Maikling panahon lang ang kanyang ministeryo. Hindi ho ba? Kaya ang mga apostol noon nakarating sa iba't ibang lugar nang umakyat na ang Kristo sa langit. Di kung nung panahon ng mga apostol, nakagawa sila ng higit pa sa pangangaral ng ating Panginoong Yahushua, sapagkat marami silang narating na lugar higit po sa ating panahon, mas mahigit ang ating magagawa kaysa nagawa ng Panginoong Yahushua ang pangangaral at ng mga apostol. Sapagkat ginagamit natin, kapatid na Jeriel, itong tinatawag nating teknolohiya, paglago ng Tama, karunungan ng mga tao. Di po ba? tama po. Isipin nyo, ang nagagawa natin ngayon, habang nagsasalita kayo diyan sa East Coast, naririnig kayo dito sa West Coast, nakakapag-usap tayo. Yan ang teknolohiya. Kahit hindi lang, merong nasa Pilipinas na nakikinig ngayon sa iba't ibang mga bansa, nando sa Japan, nando sa Africa, yung mga sa Canada, ayan, dito sa mga bahagi ng Amerika. Nagagawa na po natin ngayon. Dahil nga doon sa sinabi ng Panginoong Yahuwah, palalaguin niya yung kaalaman ng tao. Totoo At yun. sinabi rin ng Panginoong Yahushua, magagawa ninyo ang higit pa sa nagawa ko. Tama. Kaya walang maidadahilan ng tao kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid at mga panawin, na hindi nila mapapakinggan ang mga aral ng Diyos, yung magandang Opo. balita, yung tungkol kay Yahushua, na siyang tanging daan tungo sa kaligtasan. Pero alam nyo, mayroon tayong babasahin, hindi ito kasama sa ating slide. How many people have not heard about Jesus? Dito po sa US, amen.org, ang sabi dito, estimates say that over 1 billion people in the world today have little knowledge of Jesus. Ayon po sa estimasyon o kalkulasyon ng mga tao, ang sabi rito ay higit sa bilyon na mga tao sa mundo ang sa ngayon ay have little knowledge of Jesus. May konting kaalaman tungkol kay Yahushua. Little to no knowledge of the gospel. Kaunti hanggang sa walang talagang alam tungkol sa ebanghelyo. And little to no chance of hearing the gospel of Jesus Christ. Ang sabi, at konti hanggang sa walang tsansa na sila ay makapakinig sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yahushua before they die, bago sila mamatay. It begs the question then, kaya babangon ang tanong, what happens to them when they die? Ano mangyayari doon sa mga taong kapag sila'y namatay, yung hindi nakapakinig sa aral? Sabi, this is deeply theological question. Ito'y malalim na teolohikong tanong. Kaya ang ating pong pasasagutin ngayon sa tanong na what happens to them when they die? Those na hindi nakapakinig sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yahushua. Ito ho, sa aklat ng Roma may sagot dyan. Pakinggan po natin. Roma. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Papansin ba niyo yan? Nahayag ang galit ng Diyos sa tao Bakit? Sa lahat ng kasama at kalikuan ng tao, ano yung kasamaan nila? Sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ibig sabihin, nilalabanan nila yung katotohanan ng kalikuan. Ano pa? Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sapagkat tanto sa magitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Ito na po, pansinin po natin. Ano ho? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim.
Mayroon po bang tao na hindi makakapakinig sa mga aral ng Diyos? Ano ang mangyayari ang wika doon sa mga taong yon? Ang totoo po, mga kapatid, oh, walang taong hindi nakakakilala sa Diyos eh. Umpisahan natin ang panahon ni Adan at Eva. Sapagkat ang sabi rito ni Pablo sa 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, di kilala, di ba? Pero hindi nila niluwalhating tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man. Di ba, kapatid na Gerald? Sa makatuwid ang tao, ay hindi pwedeng sisihin ang Diyos eh. Sapagkat nagpakilala ang Diyos sa tao eh. Di ba? Ang Diyos mismo ang nagturo na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama. Malinaw niyang itinuro sa tao yan. Alam niyo, kapatid Erning, ang isang dapat na maunawa ng mga tao, katulad ng binasa niyo kanina, kinakailangan ng katapatan. Sabi nga, yung katapatan, di ba? Doon sa Ebanghelyo at saka sa Diyos. Kasi ang loyalty ng tao, hindi na doon sa Ebanghelyo, hindi na doon sa utos ng Diyos eh. Hindi na rin sa Diyos eh. Ang loyalty ng maraming nagre-reliyon, doon kung sino yung pinuno nila. Kaya nakikipag-away kapag inaway yung pinuno nila eh. Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, ang dapat po na matiyak po ng tao ay kilala niya ang Diyos. Wala tayong may dadahilan sapagkat, ang sabi nga sapagkat kahit kilala nila ang Diyos. Kasi kung babalikan po natin, kapatid na Jiril, panahon ni Adan at Eva, doon naman ang galing lahat ng tao eh. Habang tumatakbo parami ang tao, kilala nila ang Diyos eh. Kilala nila ang Diyos. Pero ang sabi, kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. O ni pinasalamatan man. Kung atin niyang itutuloy ang pagbabasa niyang, kapatid na Jeril, ang kanilang sinamba, ang mga nilalang ay salumalang. Mga hayop na may 4 na paa, may mga gumagapang. Totoo naman talaga yun eh. Yun ang sinasamba ng iba. Nagagalit lang mo sila pag sinasabi natin yun. Pero ang Diyos, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Kaya bawat tao sa kagubatan ng Africa, sa Asia, sa North America, South America, sa Antarctica, Europe at Australia, yan po ang tinatawag nating 7 kontinente na bumubuo sa mundo. Lahat ng tao may kaalaman tungkol sa Diyos na siya ang Ama. Lahat ng mga tao sa buong kasaysayan, sa buong history, ay kilala ang Diyos. Kaya ang pahayag ni Pablo, kahit kilala nila ang Diyos, hindi kilala nila. Pero wala nilang kabuluhan, kapatid na Jeriel. Katumbas, itinakwil nila si Yahweh. Kaya meron pong agnostics, yung atheist, ayan. Yan yung mga taong alam nilang may Diyos, pero ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Totoo po yan. Kaya ano po ang pruweba nito? Kung may 7 kontinente na bumubuo sa buong planetang mundo na ito na ating kinalalagyan, mga kapatid, ang ating tanong, ilang lalong malalaki at lalong makapangyarihang bansa kaysa Israel ang nagtakwil kay Yahuwah at naglingkod sa mga iba't ibang mga creation ng Diyos? Basahin po natin ito sa aklat po ng Deuteronomio. Pagka ipapasok ka ng Panginoon Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, kausap dyan ay yung Israel sa pangunguna ni Moises, kaso hindi nga nakarating si Moises dun Pero ito sabi, at palalayasin ng maraming bansa sa harap mo, ang Heteo, at ang Gergeseo, at ang Amoreo, at ang Kananeo, at ang Fereseo, at ang Hebeo, at Hebuseo, na 7 bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo, yan ang Israel. At pagka sila ibibigay sa harap mo ng Panginoon Diyos at iyong sasaktan sila, ay lubos mo ngang lilipulin sila. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila. Ni mag-aasawa sa kanila ang iyong anak na babae, huwag mong papag-aasawain sa kanilang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae, ay huwag mong papag-asawain sa iyong anak na lalaki, sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, sabi ni Yahuwah sa mga taga-Israelita.
upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos at pinalitan ng Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kanyang lilipulin kang madali, sabi ng Diyos sa Israel. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igigiba ang kanilang mga dambana. Dambana para sa mga Diyos-Diyusan. At inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi at pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera. Yan ang Diyos-Diyusan. Isa sa mga Diyos-Diyusan. At inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Kita ninyo? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, yan ang Israel, sa Panginoon Diyos. Pinili ka ng Panginoon Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ano ho katunayan? Na bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila pinasalamat at niluwalhati ang Diyos, manaba ang ginawa, itinakwil na ang Diyos, pinalitan pa ang Diyos. Katulad po ng ating binasa, may malalakit mas makapangyariang bansang 7 kaysa dyan sa bayang Israel. Na ang sabi, yan ang wika ay iyong paroroonan at yan ay iyong aariin, sabi ng Diyos sa Israelita. Yang mga yan ay ang wika ay mga malalakas at makapangyariang mga bansa yan, pero ang sabi niya ay kanilang ang ginawa nila ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan, sa mga asera. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga taga-Israel, pagdating nyo doon, lipulin nyo silang lahat. Pagputol-putulin nyo ang kanilang mga haligi at ibubuwal nyo ang kanilang mga asera. At inyong sunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Yan ang utos ng Diyos sa Israel. Kaya kilala nila ang Diyos, kapatid na Jeriel. Katulad ng itong 7 malalaking malalakas na bansang yan. Pinalitan ng Diyos. Kaya ang bayang Israel ay talagang ibinukod ng Diyos. Sabi ng Diyos, sapagkat ikay isang banal na bayan sa Panginoon Diyos. Pinili ka ng Panginoon Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Teka muna, kapatid na Jeriel, bakit ang sabi, higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa? Ang ibig bang sabihin mas makapangyarihan? Ba hindi ho. Hindi ibig sabihin ay makapangyarihan siya. Yun yung 7 mga bansang yan, na malalakas at makapangyarihan kaysa Israel. Pero bakit sinabi ng Diyos na higit ka sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa? Sapagkat silang pinili. Kahit konti sa bilang, pag pinili ka, kasama mo Diyos. May hihigit pa ba sa Diyos? Ngayon, teka muna. Ano bang dahilan, kapatid na Jeriel, bakit pinili ng Diyos ang Israel na maging bayan niya? Next slide po. Basahin natin. Ayan. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan. Hindi yun ang dahilan. Hindi yung bilang ang dahilan. Hindi yung census. Hindi yung registration ang dahilan na marami sila sa bilang. Ang totoo niyan ito, sapagkat kayong pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Pinakamaliit. Very small remnant, kumbaga. Kayong pinakamaliit kumpara sa ibang mga bayan. Ang sabi pa ng Diyos, itong dahilan. Ba't niya pinili ang Israel? Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon. Inibig sila ng Panginoon At dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Ayun. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanya mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Bakit po pinili ng Panginoon Diyos ang Israel? Ang sabi po dyan sapagkat inibig kayo ng Panginoon. Ano pa? Tinupad ng Panginoon Diyos ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Kaya yan ang dalawang dahilan. Mainibig sila ng Panginoon at tinupad ng Panginoon ang sumpa na kanyang isinumpa sa mga magulang na mga Israelita. Ngayon ang tanong ng iba, kapatid na Jeriel, bakit ganun?
Oh, bakit ganon? Nagrereklamo. Ba't ganon ang ginawa ng Diyos? Teka muna, ito sagot ni Pablo. Roman 9, 20-21. Nagrereklamo ang tao. Ba't sila lang pinili? Ito. Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Yun ang ginawa ng Diyos eh. Ang pinili niya Israel. Sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tama. Ba't sila nga lang? Pwede namang Oh, maging sa Diyos din eh, yung hindi Israel eh. Katulad pwede pa rin. nung naging magulang ni Moises, di ba? No, yung umampon kay Moises na prinsesa. Yung anak ng Parao. Hindi ba sumama siya sa Israel? Yeah. Nung umalis sa Kaya, Ehipto, kasama siya ng Israel? kaya ibig lang sabihin, pinakikita lang po na tuloy-tuloy natin muna sa 21. Tulad sa isang gumagawa ng palyok, may karapatan siyang gawin ng ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa isang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. O di ba? Bakit may karapatan ba tayong magreklamo kung ang pinili ng Panginoon Diyos ay Israel? Yun ang inibig niya sapagkat tinupad niyang sumpa niya, tipan niya sa mga magulang na Israelita. Ang sabi ni Pablo, pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Kung yun ang ginibig ng Diyos, sino tayo para magreklamo? Di ba? Tulad sa isang gumagawang wika ng palyok, may karapatan siya gawin ang putik ayon sa gusto niya. May espesyal, may pangkaraniwan. Magpapalyok yun eh. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Kung yun ang inibig ng Diyos, mangyayari po yun. Wala tayong dapat na ireklamo. Hindi tayo dapat na, sabi nga ay, magreklamo sa Panginoon Diyos. Una, ano ang sabi diyan? Inibig ng Diyos ang Israel, tinupad ang sumpa sa kanilang mga magulang. Pag-aralan po natin ito. Kaninong pamilya ang pinili ng Diyos noon bago pa naging bayang Israel sila? Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Ngayon, sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Papalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalay. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Mga kapatid, ang sabi, inibig ng Diyos, tinupad ng Diyos ang sumpa niya sa mga magulang ng Israelita. Kaninong pamilya po ba ang pinili ng Diyos noon? Yung pamilya ni Abram. Sabi ng Diyos kay Abram, iwan mo yung bansa mo, mag-anak mo, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo at gagawin kitang isang tanyag na bansa. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Papalain kita. Pagpapalain ko rin yung magpapala sa iyo at ang susumpa ko rin yung susumpa sa iyo. At ang sabi, sa pamamagitan mo, sabi sa pamilya ni Abram, pagpapalain ko lahat ng tao sa mundo. Ngayon, teka muna. Sinabi ba ng sumulat ng aklat ng Genesis kung ano ang layunin ni Yahuwah sa pagpili sa Israel? Mabuti basahin natin sa English. Ito ay mayroon tayong dapat na ipapansin. Next slide. Sa Genesis 12:3, ito nakasulat. Pakinggan po natin. Next slide. Ayan. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Mga kapatid, sinabi ba ng sumulat ng aklat ng Genesis na yan ay si Moises kung anong layunin ni Yahuwah sa pagpili kay Abram? Opo, may layunin. Ano layunin? All the families on earth will be blessed through you. Kaya sa pamamagitan po ni Abram at ng lahi niya, ay pagpapalayo ng Diyos ang bawat pamilya sa mundo. Sa makatwid, hindi ho maramot ang Diyos. Ang ibig ng Diyos, kung pinili man niya ang pamilya nitong si Abram,
sapagkat sa pamamagitan ng pamilyang ito, na yan nga ang bandang huli naging bayang Israel, pagpapalain mo ang bawat pamilya sa buong mundo. Sa mga tuwid, napakaganda ng layunin ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Di ho ba? Tama Inibig po. niya Pero kapatid na na Erling, may kondisyon. Tandaan natin yung kondisyon ng Diyos diyan na binasa natin kanina, na ang pagpapalain niyang sambahayan ay yung magpapala sa Israel. Tama, Sapagkat tama hindi yan. naman niya pagpapalain, susumpain niya nga, sabi ng Diyos, sabi ni Yahuwah, yung Susumpa sa Israel yan. susumpa sa iyo. Oo. Kaya mahalaga na maintindihan ng tao, ang Israel po, ang Israel, ang bansa na dapat mahalin ng lahat ng mga bansa. Bakit? Sapagkat pag minahal natin ang Israel o anumang lahi tayo, minahal natin ang Israel, mamahalin tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Yan ang nakasulat. Kaya marami po na nagsasabing sila'y mananampalataya, Kristiyano daw sila. Pero galit sa Israel. Sinumpa raw ang Israel. Oo, galit sa Israel. Kinakampihan pa, yung isang bansa o kung bansa man yun, o kalipunan ng mga tao, na siyang pumipinsala sa Israel. Pero pag tinanong mo yung mga taong yan na nagagalit doon sa Israel, naniniwala sila kay Yahusha. Sabi nga meron silang relihiyon. Religion pa nila, Kristyanismo. Pero hindi nila mahal ang Israel. Yan ang problema ng tao. Kasi nga, hindi nagsisiyasa. Hindi inaalam ano ba gusto ng Diyos. Yan, yung natutuklasan natin ngayon. Ang Israel po, ang pangunahing bansa para sa Diyos. Hindi tinatalikuran ng Diyos ang Israel katulad ng itinuro doon sa reliyong kinagisnan natin ng Israel daw nasumpa na. Totoo po ba yun, kapatid Ernie? Nasumpa na ba ang Israel? Ang Israel ay bayan ng Diyos yan. Kaya ang dinadanas ng Israel ay palo. Yan ay pagsaway. Pag-ibig ng Diyos sa kanila, dinidisiplina sila ng Diyos. Disiplina. Yeah. Dinidisiplina sila ng Diyos. Kaya maliwanag po na napakaganda ng layunin ng Diyos sa lahat ng tao. Ano po? At mula sa isang pamilya, naging isang bansa. Yan nga ang Israel. Nang sabi nga, maging sa aklat ng awit, ipanalangin ninyo ang bayang Israel. Yan ang panawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Mayroong ibang mga mangangaral na nadidinig ko na, ba't mo ipapanalangin yan? Sinumpa na yan. Yun na nga Hindi mo sinumpang Israel. Ang Israel, bayan ng Diyos yan. Ang Israel po, nasa disiplina, dinidisiplina. No? Under the discipline of God. Sapagkat mahal niya. Ang mahal niya, dinidisiplina ho niya para maituwid sila. Kasi nga, ang Israel, magpahanggang ngayon, mas marami ang hindi ho naniniwala na ang isinugo ng Panginoon Diyos na bugtong niyang anak ang siyang Mesyas. Kung sinong-sinong Mesyas ang pinaniniwalaan. Kaya katulad ng ating Panginoon Diyos, kahit kilala nila ang Diyos, ang tao, tayo, mayroon pong tendency ang tao na sumamba sa mga kapwa niya nilalang. Di ba? May ibang tao ang sinasamba niya sarili niya. May ibang tao ang sinasamba niya ay bagay. Yung mga larawan. Ang iba naman, sinasamba nila, leader nila. Ayaw nilang tanggapin yun, pero yun ang totoo. Hindi ho ba? Kaya, itinakwil nila ang Panginoon Diyos pagka gano'n. Hindi ba't ganito nga ang nangyayari ngayon sa panahon natin? Bakit ngayon mahalaga? Na ang sabi ay, ipangaral niyo ang Ebanghelyo. Marinig ng mga tao. Ang Ebanghelyo. Bakit napakahalaga po nun? Ito, pakinggan po natin. Sa Roma 3:10-12. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Pansinin po natin yan. Walang nagsisikap na makilala siya. Kaya ngayon ang religion, bahala na. Basta tayo may pera. Bahala na. Wala na silang panahon para sa Diyos, para siya sa ating kung sino ang Diyos, kung sino dapat paglingkuran. Ang sabi nga, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Kahit isa. Bakit mahalaga po na madinig ng mga tao ang pangangaral ng magandang balita? Kasi nga,
ang sabi po riyan sa ating binasa, lahat ng tao po'y tumalikod sa Diyos eh. Ano pruweba? Eh lahat po'y nagkasala eh. Di ba? Eh bakit nagkasala? Eh wala ho nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Eh yan pa naman ang pinakaimportante sa lahat na makilala natin kung sino ang Diyos. Yung iba, ginawa pang Diyos ang Anak, ginawa pang Diyos ang Espiritu Santo. Eh, ang ganyang paniniwala po, pagtalikod sa Diyos yun. Hindi ho ba? Sapagkat ayon po sa ibang talata ng Biblia, ako ang sabi, ang mag-isang Diyos. O, sabi ng mga apostol sa ganang atin, may iisang Diyos lamang. Ang sabi ng Panginoong Yahushua, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pero ang mga tao, baliwala sa kanila yon. Ang importante ang wika, may Diyos ka na kinikilala. Kung ilan man yan, kung sino man yan, basta ang importante ang wika. Ba, hindi ho. Kailangan po makinig sa Ebanghelyo para makilala natin kung sino talaga ang dapat nating kilalaning tunay ho. Hindi peke. Tunay na Diyos. Eh ano ho ang tiyak na mangyayari sa mga tao na tumalikod sa Panginoon Diyos? Ayaw magsikap na kilalanin ng Diyos. Ito ho mangyayari. Tuloy lang natin ang basa. Next slide. Ito. Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Para walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Papansin niyo ba yun? Oh? Para walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Sapagkat walang sinuman ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Anong tiyak na mangyayari sa tao? Mananagot ang tao sa Panginoon Diyos. Eh bakit? Yung iba ho kasi ay mga nagmamalaki, sumusunod kami sa kautusan eh. Eh ang sabi ho dyan ng Apostol Pablo, alam natin ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Yan yung kautusan ni Moises, kapatid na Jeriel. Yan ay para sa mga Hudyo noong panahon ni Moises. O di ba? Pero ang sabi sa 20, Yan yung first covenant. Yan yung first covenant na tinutukoy. Tama. Sabi sa 20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat tiyak walang makasusunod ng perpekto sa kautusan kapatid na Jeriel. Di ba? Kaya nga may sa pahayag doon sa Santiago, siya ang wikang sumusunod sa kautusan pero na hindi naman nakasusunod sa lahat. Mayroong isang hindi nasunod, nagkakasala sa lahat, di ba? Ibig sabihin, sa ganang tao, hindi ho natin perfectly masusunod ng kautusan. O di ba? Ang sabi niya diyan, sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao, makasalanan siya. Totoo po yun eh. O, pagka ang ating pinag-usapan kautusan, alam natin, hindi naman natin kayang gawin. Kung nagawa natin sa nakaraang mga araw, baka ngayon hindi natin magagawa. Walang perpekto eh. Kaya ipinapakita lang ng kautusan, tao, hoy, makasalanan ka. Yun ang ibig lang sabihin. No? Kaya walang perpektong makasusunod talaga. Ang nakasunod lang ho ng buong perpekto ay walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Di ba? Pero tayo, iisa lang talaga. Siya lang ang matuwid eh. Bagamat siyang matuwid, sabi niya, walang matuwid, wala, kahit isa. Ang Diyos lang ang matuwid, sabi ng Panginoong Yahushua. Kaya doon, pinahihiwatig ng Panginoong Yahushua na kahit na nagawa niyang maging matuwid, hindi niya ipinagmamalaking siya matuwid. Yung iba ho, nagmamalaki, bagamat hindi siya matuwid na siya dapat daw sundin di ba? Ay mga leader at mga mangangaral ngayon na kung magsalita, parang naging tagapamagitan Inihiling ko sa Diyos, pagpalain kayo. Babain kayo ng Diyos. Isipin mo mga salitang niya kayo. Yakapin niya. Ba't ikaw, ayaw mo? Parang namamagitan Ang masyado ang laki na ng papel sa buhay niya. Ngayon, ang tanong natin ito, ano ginawa ng Diyos na paraan sa mga hindi kumilala sa Kanya para siya ituring ng Diyos na matuwid? Sapagkat ang sabi ho diyan, sapagkat wala sino mang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya anong ginawa ng Diyos para tayo ariing matuwid? Ito, next slide. Ito. Pero ngayon,
Inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Paano nga ba? Ito hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. O kita ninyo? Kaya tayo pala, hindi, ituturing ng Diyos na matuwid, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat hindi tayo talaga makasusunod eh. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa paano paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahushua Kristo. Ayun ang kailangan natin. Di ba? Hindi yung Tama. ituturo mo yung kautusan ni Moises. Di ba? Ituturo mo yung araw ng Sabat. Ituturo mo yung 7 kapistahan. Bawat kapistahan may abulo yan. Abay, ang sabi, ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapaturo rito. Walang makasusunod. Walang ituturing na matuwid sa pagsunod sa kautusan. Yung iba nga, may layunin silang hindi maganda eh. Para lang siguro magkapera. Kaya sabi ni Pablo, doon sa aklat ng Timoteo, inaakala ng iba na ang pagre-reliyon o paglilingkod sa Diyos ay paraan sa pagpapayaman. Hindi ako nagtataka Yun ron. na nga. Maraming ganyan ngayon, kapatid na Erning, na mga nagtuturo, nangangaral, o pastor, evangelist, televangelist. Maraming ganyan ngayon. Kaya kapag ang isang pastor o tagapangaral sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, siya yumaman, aba, dapat questionin na ng mga miyembro yan. Totoo yun. Bakit? Saan galing yung kanyang yaman? Preacher siya. Mayroon ako napanood no, sa Facebook, kapatid na Jeriel. Isa siyang may kulay na taong mangangaral. Ano? Sabi niya, pagka ang isang wikang mangangaral ng ebanghelyo yumaman, question ninyo. Tama. Saan galing ang yaman mo? Sabi nung isang mangangaral na yun. Sapagkat siya ay mangangaral din. Pero hindi siya yumayaman. Ibig lang sabihin, Hindi natin kailangan yun eh. Oo, Ang matino-tino yung kailangan, mangangaral mo. ayan, maraming ganyan ngayon. Kaya marami namang mga taong nahuhulog sa mga ganong mga ngaral. Kaya napakahalaga talagang siyasatin yung aral, hindi yung mga ngaral, kundi yung aral. Tama. Mensahe, hindi yung mensahero. Ito Yeah. tuloy natin ang basa. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa magitan ng pananampalataya kay Yahushua Kristo at walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Yahushua Kristo ay itinuturing niyang matuwid. Yung palang importante, kapatid na Jeriel. Pero hindi faith alone theory. Hindi yung sapat lang na sumampalataya, ligtas ka na. Hindi ganon. May kalakip na gawa po yun. Di ba? Sapagkat ayon sa Epeso, ang tao ay nilalang para sa mabubuting gawa. Di ba? Yan ang layo talaga ng Diyos eh. Nilikha ang tao para sa mabubuting gawa. Hindi yung sumampalataya ka lang, matuwid ka na sa harap ng Diyos. Hindi ho. Kailangan may kalakip na gawa. Tuloy na. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ng Kristo Yahushua na siyang tumubo sa atin. Hindi tayo makasusunod, brother, sa kautusan. Hindi natin mape-perfect po yun. Dahil sa kahinaan natin, ang Panginoong Yahushua po ang ginamit ng Diyos na paraan para tayong walang kakayang sumunod sa kautusan ay ituring niyang matuwid. Paano ang ginawa ng Panginoong Yahushua? Siyang tumubo sa atin. Ano yung pagtubos na yon? Ito yung regalo ng Diyos. Gift. Gift yung ating tinanggap sa magitan ng ating Panginoong Yahushua. Isinugo ang Kristo Yahushua sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawalang galit ng Diyos sa atin. Yung palang dahilan. Galit ang Diyos sa tao sapagkat ayaw siyang kilalanin. Kung mayroong pinaglilingkuran ng tao, Diyos-Diyosan, sarili niya, dinediyos niya na. Para ang galit na yun ay maalis, isinugo niya anak niya. Hindi ba? At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang sabi, ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. May kondisyon. Ginawa yun ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung una'y nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Isinubo niya ang Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya.
Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Yahushua. Anong masasabi natin dyan sa talatang yan? Maliwanag ng ating pong kaligtasan at ang ating ikapagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi gawa natin. Wala tayong magagawa para tayong maging matuwid sa harap ng Diyos. Mayroong ginawa ang Diyos para sa atin. Regalo yun. Ano yun? Isinugo niya anak niya. Para ano? Para punan yung hindi natin kaya. Di ba? Para tayo ituring ng Diyos na matuwid, isinugo niya anak niya. Ano ginawa ng Panginoon Yahushua? Tinubos niya tayo sa magitan ng kanyang dugo. At yung pagkakatubos na yun, mahalaga po yun. Ano kahalagahan po nun? Dahil sa pagtubos sa atin, mga kapatid, dapat parusahan, pero hindi tayo parurusahan. Pag tinubos ka at sumampalataya ka sa Kanya, sa ating Panginoong Yahushua. Kaya napakahalaga po ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang bugtong na anak. Isipin ninyo, kaisa-isang anak, para sa lahat ng tao, maipakita ng Diyos ang ibig niya, kaligtasan ng tao. Pero nasa tao po yun. Bakit natin nasabing nasa tao yun? Kung sasampalataya sa dugo ng Panginoong Yahushua, na yun po ang tanging paraan, dugo niya, para tayo ay makasama sa rapture, sa pagsalubong sa Kanya, pagdating niya. Kasi ang akala ko ng iba, sa itinuro sa atin sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Jeriel, ang ikalawang pagparito ng Kristo, ayun na rin yung pagdating niya sa cloud, sa alapaap. Mukha yatang sangayon ba tayo doon? Mukha yatang sintunado. Hindi ho ba? Sintonadong hindi yun ang magaganap. Hindi pa siya ang pagbabalik, kung saan ka nang galing, doon ka babalik. Kaya pagbabalik pagparitong muli, di ba? Yun. Second coming. Nung umalis si Yahushua, galing siya dito sa lupa. Papunta doon sa third heaven, sa bahay ng kanyang ama. Kaya ang pagbabalik niya, kailangan tumuntong uli sa lupa. Hindi yun na magaganap doon sa araw ng unang pagkabuhay. Kukunin niya yung sa kanya, sasalubungin niya doon sa alapaap, doon sa first heaven. Sa first heaven niya sasalubungin. Kaya hindi, kapag sinabi ng isang tao, maliligtas ako sa paghuhukom, hindi ka kasama doon sa unang pagkabuhay. Sapagkat pag naghukom na si Yahushua, sa paghuhukom na gagawin ni Yahushua, bababa siya mula sa langit, kasama niya yung mga ni-rapture. Kung doon ka palang gagawing tupa sa pagbabalik ni Yahushua, hindi ka pala kasamang ni-rapture. Totoo po yun. Kaya, diyan kapatid na Jeriel, maliwanag na damang-dama natin kung gaano kamahal ng Diyos ang tao ng kanyang nilalang. Pero, bagamat lahat ay gusto ng Diyos na maligtas, pero hindi ito mangyayari. Bakit? Sino lamang ang makikinabang sa dugo ng ating Panginoong Yahushua? Pakinggan po natin mabuti. Ito yung sagot sa ating paksa. Do we follow Yahushua? Ito, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako naroon, din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Kaya ang ating title, Do we follow Yahushua? Kaya ang tanong natin, kapatid na Jeriel, sino lamang ang makikinabang sa dugo ng Kristo? Yung sumunod sa Kanya. Tama. Kaya si Yahushua bang sinusunod din niyo sa inyong relihiyon, mga kaibigan? Baka ang ating sinusunod, wala tayong kamalay-malay, utos na pala ng leader. Oo, madali kasi tayong mapaniwala sapagkat ang kanilang itinataas, Biblia. Ayon sa Biblia, sa kapitulong ganito, etc., etc. Nabasa nila. Pero pagdating po sa kanilang pagpapaliwanag, doon nila ipapasok ngayon. I-insert yung kanilang mga motibo. Biblia binasa. Biblia naman ang binabasa. Naku, totoo yung tinuturo nila. Ayun, nadali na. Ano ibig sabing nadali na? Ang sinunod, hindi na si Yahushua, kundi yung leader na. Walang kamalay-malay yung miyembro. Bakit? Ayaw kasi magsiyasat. Alam niyo, kapatid Ernie, bilang susog,
sa mga taong nagsasaliksik at nagsisiyasat. Kapag ang relihiyon na kinaaniban ng isang tao ay isang organisasyon, dapat niya nang questionin. Sapagkat ang relihiyon ay hindi organisasyon. Bakit natin nasabi yun, kapatid na Ernie? Ano po ba ibig sabihin ng relihiyon? Saan po ba nanggaling yung salitang relihiyon, kapatid na Ernie? Galing yan sa Latin na religare. Yan, Latin na ang ibig sabihin ng religare. Na ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pag inyong i-google nyo, wala tayo dyan sa screen na yan ngayon, ang ibig sabihin nun daan patungo sa Diyos. Oh, ano po ba mababasa natin sa Biblia? Sino po ba ang daan? Nag-iisang daan patungo sa Diyos? Ang Kristo. Ang Kristo. Ang Kristo po ba ay organisasyon? Hindi, siya ang leader na dapat sundan. Kaya ang sabi Ayan, diyan, hindi siya organisasyon, tao siya, hindi, leader tao. siya, dapat tayong sumunod sa kanya. Yun ang binasa natin Tama. kanina. Tama. Ngayon, ano naman ang susog ng Apostol Pablo? Roma 6:16, ganito nakasulat. Ayan. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya pagkang Ako, ayan na. sinusunod natin ay, kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katwiran. Bakit natin binasa itong talatang ito? Sapagkat kung sino ang ating sinusunod, alipin ka nun. O di ba? Kaya may mga relihiyon na ang leader ay parang hari. Yeah. Yun namang mga kaanib, alipin. Bakit? Kung ano yung Tama. sasabihin nun, amen. Sunod lang sila. Alipin na sila ng leader. No, di ba? Totoo yun. Totoo yun. Tingnan nyo ngayon, dyan lang sa bansang Pilipinas, o yan, mga taga-Pilipinas, meron diyang isang natotrouble na leader ng reliyon. Tamo nyo, maraming nagtatanggol. Nakikipag-away pa doon sa Pangulo ng Pilipinas para lang ipagtanggol yung leader nila. Yan ang katunayan, alipin na sila ng leader nila. Exactly. Totoo yun. Problema niya yun Di ba? Merong nag-akusa sa kanya. O di sagutin niya. Simple. Tama. Sagutin niya at harapin niya. Ayaw namang inaanyaya sa Senado. Ayaw magpakita. Biglang sabihin, pero maraming nagpoprotesta. Na yung nagpoprotesta yun, ay alipin yun ang leader na yun. At hindi lang yung leader na yun. Marami pa, Brad, na mga iba't ibang mga mangangaral. Ay, doon lang sa iglesia lang na pinanggalingan natin Nako. Nakikipag-aaway yung mga miyembro pagka pinupuna mo yung kanilang leader yung iglesia ni Cristo di ba? Nagagalit. Pero pag sila pinupunan nila yung Papa, hindi mo nagagalit ang Katoliko sa kanila. Hindi naman. Pero sila, wag mo silang punahin. Ang gusto nila, sila lang ang pupuna at ayaw nilang silang mapuna. Ayan. Di ba? Kaya mahalaga po na matyak natin, do we follow Yahushua? Ang ating bang sinusunod ay si Yahushua. Sapagkat pag ang sinunod natin ng iba, katulad halimbawa ng pagsunod sa leader, kasalanan po yun Pagka tayo ay sumunod sa kasalanan, alipin na tayo ng kasalanan. Anong idudulot nun? Kamatayan. Sige, sabi ni Yahushua, I am the only way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. I am the only way. Ang ginawa mo, sumunod ka sa leader mo Pero yung leader na yon, kung magsalita, sino si Yahushua? Siya lang ang daan. Pero ang ginagawa niya, sa kanya. Pinasusunod niya mga miyembro. Diyan naluloko mga tao. Oo. Yeah. Isipin mo sa pagsasayo nga, binanggit natin kanina. Pagsasalita lang parang tagapamagitan ka na Di ba? Yeah. Isipin mo, mananalangin ka sa Diyos, pinananalangin ko sa iyo, Ama, mga bayubay na ginagawa niya. Narito mga anak mo. O hindi ka ba anak? Dapat narito po kami ng mga anak mo. Yeah. Di ba? Abutin mo sila. Ba't di ka ba magpapaabot? Di mo ba kailangan ng Diyos? Yan ang kayabangan, kapatid na Erning. Totoo yun. Saka mayroon pa diyang nagtitext sa Facebook na akala mo ang tinutino, no? Kilalang-kilala naman natin si brother. Pero hindi wala naman perfecto. Tuloy mo lang yan, brother. At itutuloy din naman namin itong aming pangangaral. Balikan natin ang ating pinag-aaralan.
Hindi nyo ba alam ang wika na alipin tayo ng anumang ating sinusunod? So pagka tayo naging alipin ng Diyos, yun ang maganda. Di ba? Sapagkat ang idudulot nun ay Ah, ano? Katwiran. Ngayon, mga kapatid, ano ang ginawa sa mga sumusunod kay Yahusya na ng ating Panginoon Diyos? Anong ginawa sa kanila? Ito. Itong ginawa sa kanila eh. Pag sumunod ka, ingatan ninyo yung sarili at buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyong iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya katwiran eh. Pagka ang sinunod natin ng Diyos eh. Pag sinunod natin ng Yahusya, katwiran ang ibibigay eh. Bakit? yeah, Tinubos ka eh. Di ba? Tinubos ka ng kanyang dugo. Pakakainin ka, iingatan ka, pangangalagaan ka. Sino tama. po yan? Yan ang mga followers ni Yahusya kung tawagin iglesia ng Panginoon. Kasi ito kapatid na Jeriel. Ito yung isa sa talata na pinagbabatayan ng iglesia ni Kristo na sabihin ito daw organisasyon. Alam nyo, yan pong iglesia ng Panginoon, hindi ho yan hindi proper. Sabi nga ay, ang tawag po dyan ay pariralang naglalarawan. Descriptive phrase. Phrase po yan parirala na naglalarawan. Pag sinabing iglesia ng Panginoon, binili niya ng kanyang sariling dugo upang pakanin ninyo ang iglesia. Yan ang mga followers. Pag sinabing iglesia, followers ng ating Yeah, Panginoon Yahusya. Ang turing ni Yahusya sa kanila, iglesia niya o katawan niya. Ang ulo yeah, nila ay si Yahusya. Sapagkat si Yahusya ang kanilang sinusunod bilang head. Hindi ho ba? yeah. Kaya mapalad. Mapalad po ang tao pagka siya ay sumunod kay Yahusya, tiyak tutubusin siya ng dugo ng ating Panginoong Yahusya. Tutubusin Tama. siya ng dugo ng Mesyas. Di ho ba? Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Tumutukoy ba itong iglesia ng Panginoon sa organisasyon? Alam niyo mga kapatid, una diyan pag sinabing proper noun, dapat ay capital ang letter I sa iglesia. Diyan ay small letter I di ba? At ang iglesia, tinatawag din sa ibang pangalan. Iglesia ng mga panganay, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon. Pero sa kanila, pipilit nila yung lamsa Ang sabi sa lamsa kasi, iglesia ni Kristo. Talagang ang kanila, after sila doon sa organisasyon, di ho ba? Organize, yung organisasyon, institusyon. Ano katunayan? Ng iglesia ng Panginoon ay binubuo ng mga followers na yan ang kilusang itinatag ng Yahusya. Sapat ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ano yung kanyang iglesia? Hindi yun ang organisasyon. Ano yun? Yung po ay kilusan. Ano katunayan? Nung bago siya mangaral kanyang tinawag yung mga sila Andres, sila Juan, Santiago, Pedro, di ba? Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Di ano yan? Movement po yan. Itinatag ng Panginoong Yahusya. Di ho ba? Ano katunayan na ang tinatawag diyang iglesia ng Panginoon ay binubuo ng mga miyembro? Basahin natin. Next slide. Ito. Tingnan ninyo ha. Ito nakasulat mga kapatid. Ngayon, sabi ni Pablo, nais kong ipakilala sa inyo ang kapatid nating si Feby. Ayun. Itong aklat pala ng Roma, kapatid na Jeriel. Isinulat ito ng Apostol Pablo nang siya po'y nasa Corinto. Ang sabi Aha. niya, ipinakikilala niya ang kapatid sa ibang mga kapatid. Sabi niya, ngayon nais kong ipakilala sa inyo ang kapatid nating si Feby. Naglilingkod siya sa iglesia sa Cencrea. Naglilingkod siya sa iglesia sa Cencrea. Ibig sabihin, naglilingkod si Feby sa iglesia o sa mga followers na nasa Cencrea. Tanggapin ninyo siya Yeah. bilang kapatid sa Panginoon, gaya ng nararapat gawin sa mga pinabanal ng Diyos. Tulungan ninyo siya sa anumang kakailanganin niya. Dahil marami siyang natulungan at isa na ako roon, sabi ni Pablo. Kaya si Feby pala, maganda puso dito. Kumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila? Ito yung nakasama ni Pablo na manggagawa ng kapatid na Jeriel. Manggagawa ng tolda. Yeah. Hanap buhay ni Pablo. Tolda. Yan ang ka-partner niya sa negosyo. Yan. Tuloy natin. Sila'y kapwa ko manggagawa sa Kristo Yahusya. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin.
akin, sabi ni Pablo, ito mag-asawa, si Priscilla at Aquila. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Buti pa si Pablo, no? Tumatano ng utang na loob kahit sa hindi niya Yeah. kadugo. Merong iba dyan, leader daw ng relihiyon eh. Nakailang Santa Cena na eh. Hindi man lang nakipag-reconcile sa kanyang mga mahal sa buhay. Yeah. Naku po, Diyos ko. Malaki utang na loob ko sa kanila. Buti pa si Pablo, tumatanong ng utang na loob. Hindi lang yan, at hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. Yan ang mga hintil. Marami pang naitulong itong si Priscilla at Aquila, ano kapatid na Jeriel. Tuloy natin. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Ayun, yung mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Marami na yan. Ipaabot din ninyo ang pangungumusta ko sa minamahal kong kaibigan na si Epinetus. Ang titindi ng mga pangalan. Ang hirap bigkasin to. Mga Grego yan eh. Mga Grego. Pero kayang pinag-usapan dito, mga miyembro, kapatid na Jeriel eh. Di ba? Sa kilusan. Mga miyembro. Siya ang unang sumampalataya sa Kristo Yahusya o kay Kristo Yahusya sa probinsya ng Asya. Aba, siya palang kauna-unahang si Epinetus na sumampalataya. Asyano, oh. Ikumusta niyo na rin ako kay Maria na nagsikap ng gusto para sa inyo. Kumusta rin kina Andronicos at Honias, mga kapwa kong Hudyo na nakasama ko sa bilangguan. Kasi si Pablo pala, 2 beses na bilanggo. Di ho ba? Nabilanggo po siya. Katapos na home home arrest. Yung pangalawang pagkakabilanggo. Nauna silang naging Kristiyano kaysa akin. Isipin niyo, no? Sabi ni Pablo, kumusta rin kina Andronicos, Honias, kapwa ko Hudyo. Mas naunahan pa nila si Pablo na naging iglesia ni Yahusya. Sabi ni Pablo. At kilala ko sila. At kilala sila ng mga apostol. Mga katwid, yung mga mananampalatayang followers ni Yahusya, magkakakilala. Ikumusta nyo rin ako sa mga minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si Ampliatus. Naku, yun ang mga personal na tuloy pa natin. Next slide. Ito pa. Miyembro ang usapan din eh. Yeah. Kumusta rin kay Urbanos? Nakapwa ko manggagawa kay Kristo, sa Yahusya, sa Mesyas. At ganoon din sa minamahal kong kaibigan na si Stakis. Kumusta rin kay Apeles na isang subok at tapat na lingkod ng Kristo o ni Kristo. Kumusta rin sa pamilya na Aristobulos. Kumusta niya? Sa kapwa ko Hudyo na si Herodion at sa mga kapatid sa Panginoon sa pamilya ni Narcisos. Nako po. Meron palang ganyang pangalan, ano? Ikumusta nyo rin ako kina Trifena, Trifosa, na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kaya kailangan din talagang magkaroon ng ganyang katangian ng mga iglesia ni Yahusya. Masisipag sa manggagawa ng Panginoon. Kaya hindi lamang sa pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan, kundi maging sa pagtulong sa ating pong mga, ika nga, sa foundation natin. May foundation tayo eh. Dapat po kumilos tayo lahat na tumulong tayo para mas masuportahan natin kasi gusto nating magkaroon ng nagre-request yung mga iba nating kapatid na Jeriel eh, na magkaroon sila ng abuluyan sa lugar nila eh. Hindi naman sila pwede mag-abuluyan kung wala pong permiso, di ba? Kailangan may Hindi pwede. Kailangan meron tayong sabi nga permit to solicit. Yeah. Kundi malalabag natin ang batas. Tama. Kaya dito sa iglesia ni Yahusya, hindi ho tayo after sa kwarta eh. Sapagkat kung tayo after sa kwarta, kahit wala kayong authorization of permit, mag-abuloy kayo. Yun yung ginagawa natin. Di ba? Bago sila mag-abuloy, kailangan may permiso muna. Sa Pilipinas, ang alam ko 1 milyon yata ang kailangan eh. Bago sila mabigyan ng permiso, kapatid na more or less, no? 1 milyon. Kaya, ang sabi nga dyan, masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kumusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis. Akala ko si Kapersi. Si Persis, nabasahin mo kanina. Nabaala ko si Kapersi. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Kumusta rin kay Rufus na isang mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko ring ina. Sabi ni Pablo. Ikumusta rin ninyo ako kina Asyncritos, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila. Kumusta rin kina Philologos, Julia, Nereus, at sa kapatid niyang babae na si Olimpas. At sa lahat ng pinabalan ng Diyos na kasama nila.
Magbatian kayo. Ayan na. Ito ang paborito natin noon, kapatid na Jerry. Magbatian kayo bilang mga Mhm. magkakapatid kay Kristo o sa sa Mesyas. Kinukumusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. Kaya Yan yung pong salitang Iglesia ni Cristo, yan ay tumutukoy, ang iglesia, tumutukoy doon sa mga miyembro, hindi sa ayun, organisasyon. tama. Sapagkat Miyembro hindi eh. organisasyon ang itinuro ng Panginoong Yahushua, sumunod ka. Yan po ay hindi organisasyon. Yung pagsunod sa Kanya, yun Movement. ay isang kilusan. Kumilos kayo, Kilusan. sumunod kayo sa akin. Yun ang kay Yahushua. Sapagkat ang relihiyon, ang tanging daan patungo sa Diyos, hindi ka makakarating doon, walang iba kundi si Yahushua. Hindi That's it. po organisasyon si Yahushua. Tama. Maliwanag po yan. Kaya pag binasa po natin, una, kung yan po ay talagang ang yan pong Iglesia ni Cristo ay talagang yan po ay organisasyon, eh dapat capital ang I. Ngayon, mayroon silang hinahanap sa kanilang pagre-research. Maghanap tayo ang wika ng mga salin na ang nakasulat sa Church of Christ, yung church ay capital. Mhm. Nakahanap sila. Pero ganun pa man, kapatid na Jeriel, maliwanag yung mga binasa natin, mga followers ni Yahushua ang kinumukumusta ni Apostol Pablo at ipinakikilala niya sa kapwa niya mananampalataya. Maliwanag po yan, followers po yan. Kaya pag sinabing Iglesia ni Cristo, ang ibig lang sabihin po, yan ay binubuo ng followers ng ating Panginoong Yahushua. Kilusan po yan. Ayan, no, nagbabatian. Ito katunayan. Pabasahin natin sa English. Next slide. Mhm. Ito po. Diyan po sa ating babasahin sa Contemporary English Version sa CEV, be sure to give each other a warm greeting. Di tumutukoy sa miyembro, kapatid na Jeriel eh. Hindi sa Tama. organisasyon, di ba? Be Yeah. sure to give each other a warm greeting. Ano pa ang sabi po riyan? Diyan po sa Common English Bible sa CEB, ang sabi, say hello to each other with a holy kiss. All the churches of Christ say hello to you. All the churches. Ibig sabihin, kaming mga followers ng ating Panginoong Yahushua ay nagsasabing hello sa iyo. Di ba? Ito pa, Yeah. diyan po sa Complete Jewish Bible ang sabi, greet one another with a holy kiss. All the Messiahs, na bago na, hindi na Church of Christ, hindi na Iglesia ni Cristo. All the Messiah's congregations send their greetings Ayan. to you. Tumutukoy sa mga miyembro eh. Hindi Yeah. organisasyon, miyembro na sumunod kay Yahushua sa Mesyas. Ito pa sa English Revised o sa easy to read version. Give each other the special greeting of God's people. God's people, all the churches that belong to Christ send their greetings to you. All the churches. Ibig sabihin, lahat ng mga followers ni Yahushua na sumusunod kay sa Mesyas ay nagpapadala sa inyo ng pagbati. Makatuwid, mga kapatid, kasi sa Iglesia ni Cristo, napaka-particular sila pagdating po sa registration. Kapatid na Jerry. Oo, kailangan. Kasi nga, yun ang full control nila eh. Yun ang full control nila. Para doon sa mga taong gusto nilang kontrolin. Yan ang ano ng Iglesia ni Cristo eh. Kaya ba't nating alam? Galing tayo dyan eh. Isipin mo, kapag ka binura ka ng pinuno, burado ka sa langit. Pag itinala ka ng pinuno, nakatala ka sa langit. Isipin mo ang kapangyarihan yon, sinampalataya na natin yon. Kaya ang marami dyan ngayon, hindi, kahit na may nakikitang mali, ayaw umalis eh. Bakit? Mabubura daw siya sa langit eh. Di ba? Talagang napaniwala ng gusto. Ngayon, kapatid na Jerry, ano pa po ang pahayag ng Panginoong Yahushua na ito ay pagtutulan na ang itinayo niyang iglesia ay tumutukoy sa mga taong nakinig at sumunod sa Kanya. Ito, pakinggan natin sa Mateo. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang taong matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Kaya yung lalaking matalino na pinagtularan ay nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Sino yon? Yun ang nakinig at sumunod sa ating Panginoong Yahushua.
Ito, nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod, parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ano pa ho pruweba sa pagtutulad ng ating Panginoong Yahushua nang itinayo niya hindi ho na yung iglesyang itinayo niya hindi tumutukoy sa organisasyon kundi ito'y tumutukoy sa tao na nakinig at sumunod sa kanya. Ayan ang taong nakinig at sumunod ay katulad ng isang taong matalinong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang pundasyong bato ay ang ating Panginoong Yahushua. Pero yun namang nakinig pero hindi sumunod, tawag doon ay hindi matalino kundi hangal. Bakit? Ang pundasyon niya buhanginan. Kaya pagka ang ating pinakinggan, kaya yun ang tanong natin kanina sa ating paksang diwa. Do we follow Yahushua? Sumusunod ba tayo kay Yahushua? Kasi pag hindi kay Yahushua tayo sumusunod, para kang nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. Bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. Pero pagka sumunod ka at nakinig kay Yahushua, matalino ka. Ikaw ay parang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato. Matibay ang pundasyon. Sino yung bato na yun? Basahin natin. Next slide. Ito. Ayan. Sa Gawa. Next slide. Ganito ang ating mababasa. Sa Gawa 11. Si Yahushua ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa ating kundi si Yahushua lang. Sino yung bato na doon matatayo? Sino? Yung taong nakinig at sumunod kay Yahushua. Matatayo siya kay Yahushua bilang batong pundasyon. Cornerstone. Siyang pinakapundasyon. Kaya nga ang tanong natin sa mga kaibigan natin, si Yahushua bang inyong sinusunod o ang ating sinusunod? Magsuri naman kayo. Baka hindi nyo namamalayan, hindi na si Yahushua ang sinusunod ninyo. Di po ba? Baka kayo nakatayo sa buhanginan. Bakit? Hindi si Yahushua ang inyong batong pundasyon. Bakit? Hindi ho siyang pinakinggan nyo. Leader nyo pinakinggan nyo. Kaya pag nabuwal ang leader nyo, buwal din kayo. Di ba? Kung saan mapupunta leader nyo, doon din kayo mapupunta. Pag tinanong ang mahirap dyan, kapatid Erning, ang mahirap dyan sa ganyang uri ng paniniwala, sabi nga, nakatayo ka sa buhangin. Pagka buhangin, una, slippery yan eh. Yung buhangin. Baka nga kumuloy pa yan eh. Hindi ba? Malulubog ka dyan ng malulubog. Kaya, kailangan ang pundasyon ng tao sa kanyang pananampalataya, solido. Solido. Sabi nga ng sugo, ayan, balik na naman tayo dyan, di ba? Ang tunay na kay Yahushua, ayan, ang tunay na kay Yahushua, para niyang batong buhay. Yung pananampalataya kay Yahushua, parang batong buhay. Habang iyong kinikis-kis ay lalong kumikinis. Ayan. Di ba? Kaya pag nakatayo ka sa ibabaw ng bato, solido ka, at pag pinagtatanong ka ng pinagtatanong, kumikinis at kumikinang yung doktrina. Hindi lumalabo. Kaya dito sa iglesia po ni Yahushua, kapatid na Erning, pag tinanong tayo, lalong lumilinaw eh. Yung ating ibinabahaging aral. Bakit? Ang foundation po nun, solid rock. Sabi nga eh. Solid rock. Sino yon? Si Yahushua ang foundation nun. Kaya hindi mo maaaring gibain. Bakit? Kahit na bagyuhin mo pa yon, paulanan mo pa ng tubig yun, hindi maguguho yun. Bakit po? Matibay yun eh. Matibay yun. Kaya tingnan nyo, kung yung bato, yung aral ng Diyos parang tinulad din sa tabak. Pero anong klaseng tabak? Tabak na mas matalas pa sa tabak na may dalawang talim. Ayan. Yan ang meron tayo mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ang aming sinasampalatayanan. Kaya ang aral na aming ibinabahagi sa inyo, siyasatin nyo man, basahin nyo man ang basahin, tanungin nyo man ang tanungin, punahin nyo man ang punahin, lalong kikinang, lalong kikinis. Bakit? Batong buhay yan eh. Bato.
Kaya kapatid na Jeriel, ano rin ang halaga ng nakinig at sumunod kay Yahusya? Anong magiging pagkilala sa kanila ng Diyos? Ito, next slide. Unang Pedro. Ito nakasulat. Ayan. Basahin natin sa unang Next Pedro, slide. 2:4 Sige hanggang po. 5. Pakinggan natin. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. Siya yun. Yeah. Siya ang batong pundasyon. At ano naman ang pagkilala ng Diyos sa mga nakinig at sumunod kay Yahusya? At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay Ayan. itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Kaya yung mga nakinig kay Yahusya at nasumunod sa Kanya, hindi lang sila matatayo kay Yahusya bilang batong pundasyon, kundi sila'y katulad din ng batong buhay na itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Yahusya Kristo. Kaya ang mga nakinig at sumunod kay Yahusya, hindi lamang matatayo sa batong pundasyon na yun ang Kristo, kundi sila man ay magiging katulad din ng batong buhay, itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Alam niyo, pag nababanggit yung gusali, naalaala ko yung templo, yung tabernakulo ng panahon ng Israel. Ang tabernakulo, yan po ay ginagamit nila pagka sila'y sumasamba sa Diyos. Na pagkatapos ng pagsamba, i-disassemble nila yon, tuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, pag araw naman ng pagsamba, bubuuin na naman nilang tabernakulo, di ba? Doon nananahan ng pero nang magawa na yung templo, doon nananahan ng Diyos. Pagka tayo po sa panahong Kristiyano, nakinig kay Yahusya, sumunod kay Yahusya, hindi lamang tayo matatayo sa cornerstone o batong pundasyon na yun ang Kristo, kundi tayo din ay katulad ng batong buhay. Yan ang pagkilala sa atin. Yeah. Kapatid Eric, kaya nga, batong buhay din ang bawat Yahusyano at Yahusyana. Tama. Yung mga tunay na kay Yahusya, mga batong buhay yan. Kaya habang tinatanong mo yan, nakakasagot. At habang pinupuna, lalong kumikinang ang kanilang pananampalataya. Tama. Yung sinasabi natin, sabi nga narinig natin niya sa mga matatandang ministro nung araw, na yan ay isang sinalita ng sugo, isang pagsasalarawan ni kapatid na Felix Manalo. Na ang sabi niya, pero ang sinabi niya nga iglesia Yung iglesia, yun yung mga tao. Yun yung mga batong buhay. Sa ating naunawaan natin ngayon, hindi yung organisasyon, kundi yung mga batong buhay, yung mga tao. Mga batong buhay sila. Kaya makinis ang doktrina, malinaw. Tama. Maliwanag ang araw. Kaya, ang sabi ko dyan, ang halaga pa ng pagkatayo na pabilang dyan sa mga itinuturing ng Diyos na batong buhay, sila yung nakinig at sumunod kay Yahusya. Ang sabi, bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya. O di ba? Kaya, mga kapatid, kahit saan nandoon ang mga nakinig at sumunod, kahit saang bansa nandoon tayo, sa mga aral ni Yahusya, nakinig tayo sumunod, sumampalataya tayo, nabautismuhan, magiging alagad ka ng Kristo. Di ba? Magiging iglesia ka ng ating Panginoong Yahusya. Magiging iglesia ka ng ating Panginoong Yahusya. Tama. Di ba? Ngayon, paano ho maririnig ang pangangaral ng Kristo? Ang Kristo ay nasa langit na ngayon, kapatid na Jeriel. Basahin natin to. Yan ang sabi ng iba ng Kristo ay nasa langit na. Next slide. Paano madidinig yung aral niya? Ito. Next slide, sa John 14:25-26. Ito. I have told you these things while I am still with you. Sabi ng Panginoong Diyos. Sinabi ko itong mga bagay na ito na ako'y kasama pa ninyo. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf, he will teach you all things, and he will help you remember everything that I have told you. I have many more things to say to you, but you cannot bear to hear them now. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth,
full and complete truth. For he will speak on his own initiative, but he will speak whatever he hears from the Father, the message regarding the Son. And he will disclose to you what is to come in the future. Eh, ang Panginoong Yahushua po'y nasa langit na. Paano ho may pangangaral yung kanyang ebanghelyo? Sa pamamagitan po ng pagsusugo ng ating Panginoong Yahushua at ng Panginoon Diyos sa Espiritu Santo. Sabi po diyan maliwanag, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things. Hindi lang yon. Ang sabi pa, He, the Spirit of truth, yan ang Holy Spirit, comes, He will guide you into all the truth, full and complete truth. Kaya kapag kang isang relihiyon, ang kanilang mga ngaral ay nangangaral ng hindi full truth, hindi complete truth, aba, masasabi natin wala sa kanilang Espiritu Santo, di ba kapatid na Jeriel? Hindi nila itinuturo yung kung anong mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Tama. Pagka hindi full and complete truth, isa lang kahulugan nun. Wala sa kanilang Spirit of truth, wala sa kanilang Spirit yung Holy Spirit, di ba? Kaya nga kapatid na Erning, nung tayo Iglesia pa ni Cristo, maraming kulang sa ating paniniwala. Yeah. Totoo yun. Madami. Hindi na paliliwanag ang sabi kasi, pag hindi daw itinuro, ay kahit na itinuturo ng Biblia, huwag ituro. Paano ba yun? Tama ba yun, kapatid na Jeriel? Kaya nga parang ang kapatid na Felix Manalo, isinugo ng Diyos. Ngayon, hindi na siya naisusugo, kaya hindi na siya sugo ngayon. Sugo siya noong siya'y nabubuhay. Isinugo siya ng Diyos. No? Kasi pagka sinabi natin na, sinasabi ng Iglesia ni Cristo po, kapatid na Erning, ang siya daw yung huling sugo. Alam nyo, kung gagamitin natin ng lohika natin, okay, huling sugo na si kapatid na Manalo. Pwede hindi na natin kailangan yung sumunod. Huling sugo na pala. Wala na, siya nang huli. Bakit ang tinatawag, bakit yung mga ministro saan ka sugo, saan ka isinugo, di ba? Sugo ka pa rin. Sugo din yun. Hindi na kailangan ng ibang preacher kapag siya na yung huling sugo. Yun nga ang nangyari sa kanila. Yung itinuro niya, natigil na sila ron. Hindi naman lahat maituturo niya Sapagkat meron panahon na para sa kanya. Paano yung millennial kingdom? Hindi niya na naituro. Sino na nagtuturo? Yung mga sumunod at sumampalataya na sa pamamagitan ng pagsusugo na yon. Yung mga ibinukod. Sino na yon? Tayo na ang nagtuturo nun ngayon. Di po ba, kapatid na Erning? Yan ang ating tinuturo. Sapagkat itinuturo ng Biblia, kapatid na Jeriel. Tama. Di ba? Paano hindi natin ituro kung itinuturo ng Biblia? Yan sabi ng Biblia, yung tumanggap ng Spirit of Truth ay itinuturo ang buo at kumpletong katotohanan Di ba? Tama. Kaya kung gagamitin natin ang ating sentido commun, pagka ang itinuturo sa isang reliyon ay kulang-kulang, wala sa kanya ang Spirit of Truth. Pasensya na, pero yan ang nakasulat sa Biblia. Di ba? Maliwanag po yan, mga kapatid. Totoo po yun. Kaya ang mahalaga, ito, paano ho natin may pangangaral ang aral ng Panginoong Yahushua ay nasa langit na siya? Sa patnubay po ng Espiritu Santo. Di ba? Maalaala ko tuloy, araw sa Kapitulo 1 ng Gawa, umakyat ng Kristo sa langit Kapitulo 1, versikulo 11. Sa Kapitulo 2, nagtipon-tipon yung mga apostol, araw ng Pentecostes. Sabi ng Panginoong Yahushua, huwag kayong aalis dyan hanggat hindi nyo natatanggap ang Espiritu Santo. Nang matanggap na nila, sila'y nangaral. Marami sila na kumberte, kapatid na Jeriel. Tumakatwid, yung Espiritu Santo, ang siyang pumatnubay sa mga apostol. Sa ating panahon ngayon, ano ang sabi nila? Kailangan makipag-ugnay ka lagi sa tagapamahalang pangkalahatan. Bakit? Lumalabas, parang siya lang tumatanggap ng Espiritu Santo. Ganun ba, Diyos? Yes. Di ba? Ang totoo niya, sabi nga, napag-aralan na natin ito, marami na nating beses pinag-aralan ng mga kaibigan, mga kapatid. Ang tagapamahalang pangkalahatan, siya ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Ngayon, basahin niyo sa Mateo 28:18. Sino ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, kapatid na Erning?
Ang Kristo lang, ang Panginoong Yahushua lang. Eh, kaya siya Sa kanya tagapamahalang kaugnay. pangkalahatan. Sa kanya kaugnay. Tama. Ngayon, yung sinasabi nila na kailangan makipag-ugnay raw sa tagapamahalan ng iglesia. Pagka natanggap mo na ang Espiritu Santo, kapatid na Jeriel, ano? Aha. Ito ulitin natin. Pag nasa atin na ang Espiritu Santo, kailangan pa bang makipag-ugnay ka sa tagapamahalang sinasabi nila? Basahin nga natin to. Next slide. Ito. Kung tungkol naman sa inyo, ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo o sa Kristo ay nananatili sa inyo. Yun ang Espiritu Santo. Kaya, hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Ayan. Sapagkat, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo o sa Kristo. Pag natanggap na natin ang Espiritu Santo, ang sabi, dapat makipag-ugnay ka rin sa tagapamahala. Bakit? Natanggap ko na nga eh. Hindi ba yun ang gusto rin ng tagapamahala ninyo? Ang Espiritu Santo? Natanggap ko na. Kailangan ko pa bang umugnay sa iyo? Hindi. Ano lang ibig sabihin ng ginawa tayong ganon? Sinanay tayo sa ganon. Makipag-ugnay. 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 Una, hindi naman siya tagapamahalang pangkalahatan talaga eh. Hindi. Si pangalan nito, hindi ko nababanggitin na pangalan. Ang tagapamahalang pangkalahatan, ang Kristo, sa kanya ako ugnay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa iyo. Bakit? Hindi mo naman titulo yan eh. Kaya ang pakiusap nga namin, pakibalik mo na sa Panginoong Yahushua yan para tayo gumaling-galing sa ating mga karamdaman. Di ba? Yan. Kasi bugtong na anak ng Diyos eh. Pinagbigyan ng titulong yun, aagawan mo pa eh. Pati ang Diyos, inagawan mo pa ng karapatan eh. Nakakapagtala ka sa langit, nakakapagbura ka. Grabe. Grabing kapangyarihan yung nasa iyo na yan. Hindi mo ba naisip yon, kapatid? Sino mang leader na yan ang paniniwala nila? Di ba? Kailangan po ay matuto na tayo. Bago tayo mamatay, matuto tayo ng katotohanan ng aral ng ating Panginoong Yahushua, ang ating sinusunod. At diyan mapapansin natin, kapatid na Jeriel, yung tumanggap ng banal na Espiritu, ang sabi, at gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo o sa Kristo. Kaya manatili tayong sumusunod sa Kristo, mga kapatid. Di ba? Manatili tayong sumusunod sa Kristo. Kaya, sa iglesia ni Yahushua, ang sabi, idinaragdag ng Diyos. Araw-araw ang maliligtas. Sino nagdaragdag, kapatid na Jeriel? Ang Diyos. Alam ba natin kung sino yung mga yon? Ba hindi. Ang Diyos lang nakakaalam nun. So alam ng Diyos kung sino ang idinaragdag niya. Siya ang may hawak ng listahan. Di ba? Siya ang may hawak ng registration ng mga maliligtas. Nakasulat na yun sa Aklat ng Buhay. Nakarehistro ang pangalan nila sa Aklat ng Buhay. Kaya yung registration na yan, listahan daw ng mga maliligtas, dapat nakatala ka rito sa lupa para matala. Yun po ay hindi totoo. Tingnan ninyo, merong babasahin si JR, Brother JR. Can you please read that? One of the views of a pastor. Ito yung sabi niya tungkol sa listahan. Ayan. About the list, is this a record or a rough estimate? Do you think names were entered into a registry as they were baptized that day? In Acts chapter 2, being added to the church might have meant being added to the church, big C, the body of Christ, since so many were in town just for those special days. It might have simply meant that they were added as visible believers, even if they returned to their hometowns after the feast. Being aware of widows personally in order to help them is a bit different from keeping records of widows. A familial, personal habit of fellowship would have accomplished just as much. The ability to know of and to give charity to those local widows in the custom of gathering with one's assembly, with any bureaucracy or register being kept at the church. Getting the consent of the church, the gathered believers normally meeting at one location, might be different than taking votes of all eligible members. They had awareness of who normally met with a particular gathered body of believers. This does not need to mean that
They had awareness of who was an official formal member. The epistles were written to churches, yes, but does this not necessitate a belief in formal membership? This could mean an intentionally gathered body of believers accustomed to meeting together at one place. Instead of being an organization with a formal roster, it might have been more of an organic organism that simply grew together informally as they met and worshiped. Kita nyo? Yung binasang yan ng kapatid na JR, yan ay perspective ng isang tao na yan, may picture siya sa ibaba. Kaya pag sinabi ho na listahan, yan ay hindi tumutukoy sa registration eh. Yan ay parang organism na binubuo ng mga mananampalataya na nagsasama-sama, nag-assemble sila at pagkatapos nag-uuwian sila sa kanilang tahanan, no? At yan pong mga magkakasama na yan, kilala nilang isa't isa eh. Ibig lang sabihin, yung grupong yan ay hindi po bumubuo sa registration. Oh? At saka sila, komot sila po ay nagsasama-sama, kilala nila ang isa't isa eh. Katulad natin, mga iglesia ni Yahusya. Kilala natin kung sino ang kasama natin sa ngayon. Pero paano, ang tanong kapatid na Jirel, paano kung dumami na kayo? Ba hindi gayahin natin yung ginawa yung suggestion ng biyanan ni Moises, di ba? Ano yung suggestion ng biyanan ni Moises? Sabi ni Jethro, ito gawin mo, maghalal ka ng mga mamumuno sa lilimang daan, sa dadaanin, sa lilimang puwid. Hayaan mo silang mag-asikaso ng problema. Yung mabibigat na problema sa'yo dalhin. Ibig lang sabihin, kung sakaling parami ng Diyos ang iglesia ni Yahusya, abay may hakbang tayong gagawin dyan para patuloy na mapapangalagaan sila. Di ho ba kapatid na Jeriel? Na hahalal tayo ng mga kapatid na mamumuno at mangunguna sa bilang, depende sa bilang ng mga pangungunahan niya. Di ba? Pero yung registration, ang sabi nga doon sa Aklat ng Awit, sa 87:6, God counts His people, He registers His people. Kaya, do we follow Yahusya? Balik tayo sa ating paksang diwa. Ang kay Yahusya po, sumusunod kay Yahusya. Nakikinig kay Yahusya. Hindi nakikinig sa leader. Yang talaan na yan, distorted na aral yan. Paulit-ulit natin itong tinuturo eh. Bakit po? Kasi ito yung pinaka-core eh. Di ba kapatid na Jeriel? Ito ang pinaka-sentro ng atensyon ng mga miyembro sa pinanggalingan natin. Pag hindi ka nakatala, naku, yan po ay hindi aral ng Panginoong Yahusya. Saan yung mababasang magpatala? Ang mana pa, ang mababasa natin, ang sabi, pasanin mo yung krus, sumunod ka sa akin, makinig ka at sumunod sa akin, magiging alagad kita, makakaangaturin ko sa iyo ay magiging katawang kita, ako magiging ulo mo. Madali sabi, magiging iglesia ka ni Yahusya o na iglesia ka ng Mesias. Yan po maliwanag. Kaya sabi doon kanina, binasa po natin, manatili kayong tapat, silang tumanggap ng Espiritu Santo. Paano ho yun, kapatid na Jiri? Manatili sa registration. Next slide. Ito. Basahin natin sa aklat po ng Juan. Next slide. Sa Juan 15, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang nananatili, di ba sabi, manatili kayo kay Yahusya? Ito pananatili. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos tinitipon at inihagi sa apoy para sunugin. Paano pananatili sa ating Panginoong Yahusya? Di manatili tayo, pag tinuli pa natin ang basa, manatili tayo sa Kanya, ang ating sinusunod. Siya ang ating leader, siya ang ating tagapamahalang pangkalahatan at sumusunod tayo sa Kanyang mga salita. Hindi niya sinabi, manatili kayo nakarehistro, walang ganon. Pagsunod sa Kanya. Kapatid na Jeriel? Tama. Kaya umaasa kami na itong ating ginawang pag-aaral ay minsan pang nakapagdulot sa atin ng liwanag at sana'y magpatuloy tayong lahat. At nawa po, mga darating naming mga pagsamba, nag-aanyaya kami sa inyo, makinig po kayo. May mga tanong kayo, huwag kayong mangiming magpadala ng tanong. Nandiyan po ang aming pong website na doon nyo pwedeng ipadala
ang inyong mga katanungan at sa abot namin makakaya. Hindi naman po kami omnisyente, hindi kami all-knowing, pero yung aming abot na makakaya sa tulong at awa ng banal na Espiritu ay amin pong ibabahagi sa inyo. Maasa ho kami na yung pong aming ipinaglingkod sa inyo at sa Panginoon Diyos sa ibabaw ng lahat ay ating pong pinakinabangan. Tumayo po tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ama Diyos, marami pong salamat sa iyo, Ama. Napakahalaga po na ang tao ay makinig sa iyong mga aral na ito ang iniuutos na iyong bugtong na anak upang ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay mahanda sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Yahusya. Yan ang unang pagkabuhay na maguli ng mga patay na yan nga po ay sa araw po ng pag-agaw o rapture. Tulungan mo po ang aming mga kaibigan at kakilala sapagkat ang buhay namin sa mundong ito'y pansamantala lamang. Ang totoo nga, minsan pag nababalitaan namin namatay ang isang tao, nabibigla kami sapagkat hindi namin sukat akalaing mangyari yun. Ganong karupok ang buhay po namin, ganong kaikli ang buhay namin. Kung kaya, ang higit na dapat paghandaan ng tao ay ang bagay na espiritual, yung pong magpakailanman, sapagkat dalawa ang magpakailanmang parusa sa araw ng paghukom sa mga taong hindi maliligtas at magpakailanman na buhay na walang hanggan at kapiling kaama at ang iyong anak diyan sa bayang banal. Yun sana ang aming piliin. Pero paano namin matatamo po yun kung hindi kami makikinig at magsisiyasat? Kaya sana, Ama, pakiudyukan mo po ang mga tao na makinig, maging bukas ang pag-iisip hanggat may pakinig at may pagkakataon pa upang sila man, Panginoon, ay maliwanagan sa mga aral na nakasulat sa Biblia upang itong aming yakapit sundin para kami maging dapat sa iyo. Salamat po. Dinadalangin namin ang buong sangkatauhan na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan alang-alang sa ilalagana pa ng iyong mga salita. Ito'y dalangin namin sa pag-asang tinanggap mo na sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo muli mga kaibigan, mga taga-subaybay ng programang ito. Kapatid na Erning, good night po. Good night po mga kapatid. Good night po sa lahat, kapatid na Jer.